Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, maraming salamat po guys. No, sa mga patuloy na nanonood, nagko-comment sa akin. Ayan. So, sana mag-iwan kayo dyan sa baba. If you want to book a personal reading, doon lang sa aming Facebook page ha. Madam Space P. Lagyan mo pa ng space sa dulo. Pag di mo ma-search Virgo Philippines, hashtag Virgo Philippines, ano ba yan, nalito na. Hashtag Virgo Philippines, ayan ang i-search mo sa Facebook para mas madali mong ma-search ang aming Facebook page. By the way, huwag kang magpapaniwala doon sa mag-PPM sa iyo, no? Kasi meron akong mga naka-follow din sa akin na ano naman sila, kaya sila naka-follow kasi mang-i-scam sila. Gagamitin nila yung um, pangalan ko, yung itsura ko, ganyan. Magpe-pretend na ako. Nagme-message sila sa mga follower ko. Ayan, sasabihin, magbibigay sila ng personal reading, etc. Tapos magsisend sila ng GCash na pagsesendan ng mga mauuto nila. So, mag-ingat kayo dyan ha. Marami silang Facebook, hindi lang isa. So, mag-ingat kayo. TikTok, meron din sa TikTok eh. Pero medyo active yung TikTok pag ni-report kasi. Unlike Facebook, medyo mahina ang ng Facebook eh. Okay. So, umiinom lang ako. Mahina kasi yung ang tawag dito, security pagdating sa mga ganyan. Hayaan na lang natin. So, i-aware ko na lang kayo. You know over the Queen of Swords. What's with the Queen of Swords? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, the star. Okay, what's with the star? Oops, wait lang. Kailangan nating takpan yun. Kasi, medyo maselan si YouTube eh. Ito yung pinakamalapit sa akin na item dito. Kaya nga, kailangan ko na naman ng mga another new decks. And majority dapat ay kasi nawawala sa loob ko na na may mga ganito. Anyway, meron na naman itong isa kong nakuhang card, ay isang deck. Well, actually, gusto kong baguhin yung deck na gagamitin ko. Pagpasensyahan mo na ha. Para lang makapag-concentrate tayo sa pinaka-reading. Ayoko ng nang maya't maya ako mawiwindang dahil sa mga pinakikitang images. Ayan. So, ito na lang. Mas safe ito. Medyo, actually, namimiss kong gamitin yung mga cards ko na yun talaga. Dati naman nagagamit ko siya sa sa YouTube. Medyo naghigpit lang talaga yung YouTube. Namimiss ko na rin silang gamitin. Well, we have no choice. Okay, so let's start for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have the Devil. This is Capricorn energy, Taurus, Virgo, Capricorn with the 8 of Pentacles. Ayan yung main energy mo eh, 6 of Pentacles. The Devil is here, and the 8 of Pentacles. So, nakikita natin dito, actually, alam mo kung paano gamitin yung words mo. You are someone na magaling pwede ko ba sabihin mag-manipulate? In a way na hindi naman pangit sa yung iba sa inyo, mag-manipulate kasi alam mo kung sino yung kakausapin mo, ano yung mga choice of words na gagamitin mo sa kanya. For example, sa mga makakasalumuha mong tao, alam mo yung kung paano mo sila kakausapin, paano mo ipepresent ang sarili mo sa kanila para mas umayon yung connections ninyo or umayon yung kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari,
Especially pagdating sa career, no? Yung iba magaling na businessman, ganun talaga ang mga negosyante eh. Alam nila kung paano gumamit ng yung sales talk kung tawagin. And this is you. With the Eight of Pentacles, nakikita natin kung gaano ka katalino pagdating sa bagay na yan. Yung iba sa inyo, of course, you're using social media or yung mga let's say chat GPT, Google, ayan na eh, kumbaga mas easy access na ngayon para mag-gain mo yung knowledge na yan, which is nag-i-improve yung skills mo. Part of your skills na rin ito eh. Bilang Virgo, ruling planet niyan is the planet of Mercury, the planet of communication. Magaling talaga magsalita ang mga Virgos, no? Magaling sila pagdating sa usaping communication, no? And of course, yung pakikipag-usap sa tao, part of ano na rin, yung communication yun. At saka yung paggamit ng cellphone, ng mga gadgets, you have that nature or natural talents and skills na meron ka. Pero nakikita natin ngayon kung paano mo nadadagdagan ng another layer itong talents mo na ito by also of course using yung kung ano yung kayang i-provide ng mga resources natin ngayon, which is number 1 na ngayong internet. The Six of Pentacles is here. So, yung iba sa inyo, pwedeng naiisipan mong gastusan yung sarili mo or maybe yung iba pinagkakakitaan mo. No, gusto mong gastusan, gusto mong bumili ng mga ganito, ganyan kasi this will help you sa mga, maybe, this can help you pagdating sa paano mas mapapaganda itong iyong finances. Yan. And yeah, especially with the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. This is a fire sign energy. So this is new beginning, no, for you. Alam mo, ngayon, ito full moon ngayon, ano? So, for you, Virgo, yung full moon ngayon ng February, actually, I don't know, whatever time or date specifically mo pinapanood itong video na ito, but if this is the time na kailangan mo lang talaga ito mapanood, then saka lang siya talaga magpapakita sa'yo. Kahit matagal na ilang taon na to naka-upload or what. Pero whatever the time is, ayan, kunin mo lang yung mga messages na tingin mo para sa'yo. Wait lang, inom lang ako. Okay. So, full moon, this is the end. Itong full moon na to specifically, na full moon in Leo, ito ay nagpapakita ng ng pag-end, no, ng cycle na nangyari sa iyo na 6 months before. So, may new cycle na naman na naghihintay para sa inyo. It means another part na naman ng buhay mo na magiging ganito yung effect, paulit-ulit na parang halos ganito yung effect for you. And for you, Virgo, of course, i-check mo rin yung iyong sun, moon, and rising sign, no? Because ano tawag dito? The full moon is happening in the sign of Leo. Ito, pwede may mga mag-e-end sa'yo. Number 1 na magandang mag-end is karma. Karma. Pwede may mga karmic lessons ka na experience nung mga nakaraan. Diba? Tapos yung iba sa inyo, kahit yung iba sakit, good for you na mag-end yung bagay na yon. May mga sakit na na experience ka sa katawan mo. Ayan, hindi mo alam kung paano itutuloy, kumbaga paano yung daily activities mo. Yung iba sa inyo naguguluhan, nahihirapan.
Ano bang mas mag-workout sa akin? Ako ba yung mas magandang mag-work pang umaga, pang tanghali, pang gabi? Pwede gano'n, nagkaroon ng, ah, anong tawag dito? Malabong um, experience itong mga nakaraan, especially pagdating sa, yun nga, health, either health or your daily activities, no? Ah, yung iba naman, pwedeng hindi naman may kinalaman sa work. It could be your sleep. Naguluhan ka, ano ba talagang sleeping schedule ko? So ngayon pwedeng naging mas malinaw or magiging malinaw para sa sa the next following 6 months na susunod. Starting ngayong February 1 or February 2, no, kung anong time mo pa ito pinapanood, yan, mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung time na mas mag-workout para sa'yo, and pagdating sa sleep mo or pagtulog mo. And also, pwede may mga madidiscover ka, like maybe your hidden enemies, sino ba yung mga um, taong dapat mong iwasan, medyo mas magiging malinaw na sa yan eh. And also, pwedeng yung iba sa inyo may pag-change pagdating sa iyong obsessions, 'di ba? Ano ba yung mga, or sino ba itong mga tao or bagay na dapat hindi mo na laging iniisip. Kasi, alam mo, ganun talaga yon. If you will not delete all this stuff sa utak mo at lagi mong pinaprocess, lagi mong iniisip, wala kang, pag hindi ka magiging productive eh. Kasi, yung utak mo, laging nandun, nakafocus, iniisip at iniisip yon, 'di ba? So, this is the time na tapusin na yung mga bagay na yon and start something new sa susunod na 6 months sa buhay mo, na mag-concentrate ka naman sa ibang bagay na mas mag-workout or mas magbibigay ng mas positive outcome sa'yo. 'Di ba? Yung iba pa, kasama rin diyan yung love, 'no? Yung iba guilty diyan, nanonood sa akin kasi puro love, 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 gano'n. Pero yung iba sa inyo, naku, anuhin ko pa yung soulmate, twin flame, or yung love na yan. Eh, ganyan at ganyan lang din naman. Why not focus on myself, no? Which is mas maganda talaga yon. Okay? Um, let's move on to the person that you're dealing with. Although this is love reading, paulit-ulit ko yan sa mga matagal na nakakanood sa akin. Alam nila yan, lagi ko sinasabi yung love yourself. And this is the right time for you to do that. Love yourself. 'Di ba? Ano kayang magandang idagdag ngayon sa routine mo na mas magbibigay ng mas productive na ikaw, new you, no? Yung iba sa inyo magandang magdagdag ng maybe exercise or maybe vitamins na makakatulong sa'yo para mas maging magaan yung buhay mo sa mga susunod na months, 'di ba? Ang ganda ng hatid nitong full moon sa'yo. No? So use this opportunity to end a cycle and at the same time to start a new one. Tapos Four of Pentacles, Six of Swords. Okay, this is the person. Um, I'm feeling like this person, no? Pwedeng, I mean, definitely there's love. Ace of Cups, Ten of Cups, Three of Swords, Four of Wands. Actually, unti-unti siyang nagtatry mag-move on sa buhay niya. Like, pwedeng this could be a person in the past. Four of Pentacles, ang dami niya tinago sa'yo ha, especially maybe emotions or regarding sa sarili niya. Unti-unti niya tinatry mag-move on, mag-focus sa positivity. Pwedeng may third party involvement dito sa connection ninyo or naging involved dito sa connection nito. Pero ngayon kasi nagfo-focus siya sa stability, kung ano yung stable sa buhay niya ngayon. And the Ace of Cups is here. I can see a lot of love dito sa person na to. And let's get more messages. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo. For the sign of Virgo. I love you guys. Thank you very much talaga, no? Mostly ng followers ko are Virgo. Kaya talagang hindi ko kayo tinitipid sa messages. Virgo, Libra, yan. Kaya nga may special channel kayo. And Scorpio, well, Scorpios love,
mysteries. Pisces also, yan. Kaya yun din, yung isang sign na merong channel. Meron din akong other channels, but I don't get that much support na binibigay kayo, Virgos and Libra. Ayan, hindi ko nakukuha yung support na nakukuha ko dito kaya madalang akong nakakapag-read dun sa ibang channel. And of course, marami pa akong ibang pinagkakaabalahan din. May mga private readings din ako, kaya ang hindi ko pinawawalaan talaga is Virgo. So, maraming salamat sa inyo. Daldal ko na. Pagpasensyahan mo na. Full moon ngayon. Medyo mataas ang ating mga powers for today's video. Malakas ang energy na nahatid nitong full moon na to. Page of Cups, the Sun. Okay. Bottom of the deck is the Nine of Swords. Okay. The Fool. I feel like yung iba sa inyo nag-take ka ng risk dito sa person na to. And may mga sumuport sa'yo, no? Maybe friends, maybe yung iba sa inyo, balikan mo yung mga pinagsabihan mo, kinuwentuhan mo, tapos sinabihan sa'yo, oh sige, gawin mo yun, tama yan. Ganun, ganyan. So, this is yung na-pinush yung connection na to, maybe in the past, kung hindi man ngayon, and may mga taong sumuport sa'yo, kasi nakita din nila na tama yung ginawa mo, or nakikita nila na maybe they also feel the connection sa inyong dalawa. Nakikita natin that you miss the person. Namimiss mo yung tao. But with the death card, this is Scorpio energy. Ito literal na death card or kamatayan Maybe, meron ka naging feeling na parang i-accept ko na lang. 'Di ba? Kung wala yung connection namin for now, maybe in the next life, is doon naman siya lalabas. And kung hindi siya nag-workout sa amin ngayon or hindi matuloy, maybe in the future, may mga maybe, alam mo yun. Pero nandun yung, katulad ng literal na kamatayan, di ba? Pag namatay yung isang tao na mahalaga sa'yo, nandun yung wala naman na tayong magagawa Hindi man ibig sabihin na tapusin mo na yung emotions na nararamdaman mo dun sa tao na yon, kasi somehow nag-iwan ng memory sa'yo yung taong na yon. Pero nandun yung tinanggap mo na. Kasi wala ka na rin namang magagawa And that's what you're doing right now. Namimiss mo yung tao, 'di ba? Nandun yung mga naging experiences ninyo. Hindi naman common na wala na siya ay kakalimutan mo na siya whatsoever. No, kasi yung ganong klaseng pagkalimot na sinasabi, parang pagka-bitter pa rin yun Wala akong bitterness na nararamdaman sa'yo. So, nandun yung acceptance. The Judgment is here, and the Sun, and the Page of Cups. So, nakikita natin yung person na to. Marami tayong nakikitang happiness sa kanya, lalo na sa area na may kinalaman sa bata or children or anak. Maybe your person is already, magulang na siya or may anak na siya. Or kung hindi man siya, pwedeng, maybe, significant child sa buhay niya, pamangkin niya, inaanak niya. So, nagkakaroon tayo ng happiness na nararamdaman dito sa person na to. Three of Pentacles, growth also pagdating sa finances ang nakikita natin sa kanya. Judgment, I feel like yung person na ito is nagkakaroon siya ng awakening. I want to know more about this, What's with the Judgment? Tell me about the Judgment. Yeah, the Hierophant. Ito hindi para sa lahat, Huwag mong kunin kung hindi ka nakarelate dito. Ito ay para lang dun sa may mga spiritual connection. So, nagkakaroon siya ng awakening. Ten of Pentacles. Alam mo, lalo na kung ikaw itong magaling kang dumiskarte pagdating sa pera, magaling kang, you have a lot of talents, skills pagdating sa area na yan. Kaya mong pagsabay-sabayin. Maybe you're someone na may negosyo, tapos may sideline ka pa na isa, tapos may mga kliyente ka pang iba naman yung inilalakad or you know what I mean. Marami, lalo na kung ikaw yon yung ganong klaseng tao. Etong person na to, nagkakaroon siya ng awakening. Kasi yung person mo, eto, literal, mukha siyang pera. No? Tapos, nakita niya, ngayon, nagkakaroon siya ng awakening na, ay,
pagdating pala sa usaping material, nasa iyo pala yung bagay na gusto ko or yung taong katulad mo yung gusto ko. Especially ngayon, ayan, lalo dito si Hierophant. Hierophant is a wounded healer, a teacher. Especially ngayon, nagsusulputan yung mga sakit, 'di ba? Hindi ko alam or nawala sa loob ko, ulyanin ako eh. Hindi ko maalala yung pangalan ng virus na kumakalat naman ngayon na naman, no? After COVID, meron na naman. And parang nagbabadya na naman ito ng hindi maganda sa atin. Well, lalo na meron na namang ganito na kumakalat, itong person na ito, parang naa-aware na naman siya na, wow, baka mamaya, mangyari na naman yung ganito, ganyan, paano na ako. Tapos nakita niya sa'yo na, buti pa si ganito. Alam mo yon, may inggit. Kasi, inggit, not inggit in a bad way, ha. Inggit na parang, buti ka pa. Kasi ikaw, hindi ka nangangamba sa ganito. 'Di ba? Maaaring isa ka dun sa hindi maaapektuhan just in case na mangyari ito yung ganitong klaseng sitwasyon. Okay, yung ganitong klaseng pangyayari sa buhay. Buhay ng tao, 'di ba? Na pwedeng, although nagkakaroon siya ng dito, growth financially, pero hindi kasi dun, hindi lang yun dun eh. Kumbaga, para sa kanya, parang hindi mo masasabing stable ka kung hanggang ngayon nandun yung pangamba regarding sa pinagkakakitaan niya. Parang ganun. Nandun yung mindset niya. So, ngayon yung ito person na to, nagkakaroon siya ng pagkainggit sa kung paano ka mag-isip, kung paano ka kumilos, kung paano ka kumita, na nagiging dahilan para hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa person mo na time will come, I know, magre-reach out ako sa'yo because of material reason. No? And don't get me wrong, guys, kasi sabi ko nga yung iba, this is soulmate twin flame connection. Yung iba, hindi naman dahil peperahan ka niya. Lalo na kung hindi naman siya naging toxic or hindi naman siya naging manipulator, narcissist ng buhay mo. No? Wag mo tong kunin pag minsan na siya naging ganun, ha? Wag mo tong kunin. Yung iba, maybe, natulungan mo na siya before when it comes to finances niya, maybe nung mga COVID times, no? Pwede ganun, kahit papano, nakatulong ka para makakuha siya ng work or ng idea kung saan, kung ano magandang gawin pagdating sa business, etc. So, nandun yung pagtutulungan ninyo na naging dahilan para sa kanya na mag-gain ng knowledge through you, through the help of you. So, ito yung nagiging dahilan dito sa person na to na mag-isip na naman ng ganun, na anytime na ganun na naman yung kalabasan ng mundo natin, ikaw yung parang nandito sa gilid na I know you are my friend, I know time will come, kakailanganin na naman kita. So, parang ganun. No? Okay? So, sana na-gets mo. So, what will happen in the future for the both of you? You do have the Two of Swords, okay? The Hermit. You do have the Five of Pentacles. Clarify the Five of Pentacles, please. Page of Pentacles, okay. Wheel of Fortune. Ace of Swords, okay. Three of Swords, wow. What? Clarify the Three of Swords. The Magician. Anong outcome ng connections na to or ng reading na to? Anong outcome nito? Well, actually, kanina nagpakita yung yung Queen of Swords. So, ngayon, ang nasa bottom of the deck naman natin is the King of Swords. So yung iba sa inyo, this is soulmate or twin flame connection. Pwede rin namang hindi. Take only what resonates. Oh, okay.
May mga ending card, guys. If you are someone, and I don't know kung sino ang nasa connection or relationship, partnership dito. The Two of Swords is showing to me as separation kasi. Okay? Kung sino yung nasa relasyon. Lalo na kung the Eight of Swords, lumalabas ito as parang relationship na parang feeling niya stuck siya dun sa relasyon na yun. Ang hirap na umalis dito sa relasyon na to. Pero nandun na yung kagustuhan with the Wheel of Fortune na baguhin or mabago yung sitwasyon. The Magician, may mga pagsisinungaling, pagtatago. There's trust issues na dito na magiging dahilan kung bakit, I no longer need this connection kasi ang hirap ng pagkatiwalaan eh. 'Di ba? So, nagkakaroon ng trust issues doon sa pinaka-connection. Okay. Pagpasensya mo na from time to time umiinom ako sa aking tumbler. So, with the Five of Pentacles, nakikita natin na high chance this is your person, ha? May marriage na involved. So, yung marriage na involved dito, or yung sino yung married sa inyong dalawa, there's a chance of a problem pagdating dun sa pinaka-relasyon na yon. Ngayon, ayan, the Hermit, this is home. Kaya lang, ito, at madalas ko nang banggitin, Hermit is like a hermit crabs eh. Yung hermit crabs, pag medyo nag-grow na sila, kailangan na nila lumipat ng another shell. Hindi sila pwedeng magstay sa isang shell lang kasi, of course, sisikip, hindi na sila kasya doon. Hindi na sila makakagalaw pa. So, kailangan mag-move talaga ng another shell. And nakakita tayo dito with the Two of Swords ng like maybe separation or ending. Because with the Ace of Swords, nandun na yung mga bagong nagko-concentrate na sa new beginnings, mga naiisipan na bagong bagay. And yeah, the Three of Swords, lalo na kung minsan na nagkaroon ng issues regarding third party situation, medyo mahirap na talagang i-work out yung relationship. May marka na eh. May marka na. So, parang nagtitiisa na lang. And there's a possibility of separation dito. Ten of Swords, lumabas din ito sa bottom of the deck, the Tower. So, number 10 is an ending number. The Tower, yan, also showing as an ending. Tapos, the Moon, ito, pagsisinungaling ito, secrets, mga ganto ganyan. So, wala na dun yung, ganun talaga yun eh. Sa relationship, trust muna nawawala eh. Pag nawala na yung trust, sunod na yung love. 'Di ba? Minsan nauuna alinman, pero pinaka-importante yung tiwala. Ngayon, pag nawala na yung tiwala, medyo mahirap na yung i-work out yung love na yan. Yung love magagawa pang ibalik eh. Basta nandun yung tiwala. Pero, ano, ang only problem dito or nagiging dahilan para ito ay hindi, sabihin na nating matuloy-tuloy yung separation is because of the Five of Pentacles. Nakikita ko ito as a problem kung bakit hindi matapos-tapos yung pinaka-relationship. So, ano ba yung Five of Pentacles? Five of Pentacles is money issues. Maybe one of them, do sa relasyon, alam niya na hindi ako pwede makipaghiwalay dito sa taong to. Kasi, financially, hindi ko kaya sarili ko eh. Siya yung nagdadala sa akin eh. Yun yung nagiging cause. Kaya siya nagtitiis or nakakling or nakakapit pa rin doon sa person, and it is because of financial issues. 'Di ba? Na na nagiging dahilan kung ba't nandun pa rin, nag-i-stay pa rin sa relationship na yun, which is unhealthy yung relationship. Tsaka nangyayari yan, parang gamitan na lang yun eh. 'Di ba? At ang kawawa doon, of course, yung nagagamit. Kasi, gustuhin man nung nagagamit na yon na i-end na lang din yung relationship. Kasi of course, ganun na lang rin naman. Kaya lang, yung nagagamit na yun, wala din naman siyang choice. Alangan naman basta na lang niya din itapon yung isa na yung isa kailangan din ng financial help. Parang, lalo na kung may children na involved, kasi Page of Pentacles is showing to me as child or children naman sa relasyon. So, yun yun. Sana na-gets mo, guys.
pasensya ka na kung nalito ka dun sa reading, maraming message, maraming cards na lumabas, at saka, ano, as much as possible gusto ko ma-explain lahat. So, maraming salamat sa'yo. Ingat ka palagi. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Na-appreciate ko lahat ng yan. Nagaganahan ako mag-reading kapag may mga comments. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi and bye-bye.